Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Muli nating matutunghayan ang isa na namang kwento ng kababalaghan sa gabing ito. Samantala, habang pinapanood o pinapakinggan man ninyo ang kwentong ito, huwag po ninyong kakalimutang pindutin ang notification bell, i-share ang videong ito, at higit sa lahat ay mag-subscribe sa channel nating ito. Maaari po bang imbitahan kayong muli na i-follow ako sa aking Facebook page? Ang aking Facebook page, narito po, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Isa po ako sa napakaraming taga-subaybay na gabi-gabing nag-aabang palagi sa inyo. Tawagin mo na lamang akong Dindin. Sa ngayon, isa akong call center agent dito sa Ortigas. Sa panggabing duty ko sa BPO, lagi po ako nakasubaybay sa inyong mga kwento. Ilang taon na rin akong solid na subscriber mo kay Istorya. Naging habit ko na ang pakinggan ang iyong mga kwento. 41 years old na ako ngayon kay Istorya. Sa haba ng panahon at sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, may isang bahagi ng aking kabataan ang hinding-hindi ko talaga malilimutan. Matagal ko na rin gustong isulat at ibahagi ito sa iyo dahil hanggang ngayon, sa tuwing maaalala ko ang kaganapan noong ako ay 8 years old pa lamang, kinikilabutan pa rin ako at tumatayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang sabi ng karamihan sa mga nakapakinig nito noon, imaginary friend lamang daw ng isang batang nangungulila ang lahat ng nakita at nakasama ko. Pero para sa akin, alam kong totoo ang kaibigan kong iyon. Kaistorya, kung babalikan ko ang mga unang taon ng aking kabataan, masasabi kong napakasaya at napakatahimik ng aming pamilya. Wala kaming marangyang kagamitan. Walang mamahaling sasakyan at wala ring malaking ari-arian. Pero punong-puno ng pagmamahal ang maliit naming tahanan. Nag-iisang anak lamang ako ng parents ko. Tuwing gabi ay sabay-sabay kaming kumakain sa aming maliit na mesa na gawa sa kawayan. Ang simpleng ulam na ginisang munggo o tuyo at kamatis, parang piging para sa amin dahil sa mga kwentuhan at walang katapusang tawanan ni nanay at tatay. Bago ako matulog ay gabi-gabi akong hinahaplos ni nanay sa buhok habang kinakantahan ng duyan. Pakiramdam ko noon ako na ang pinakamaswerteng bata sa mundo. Pero tila napakarami talagang pagsubok sa buhay kay Istorya. Noong 8 taong gulang pa lamang ako, biglang nagbago ang ikot ng aming mundo. Isang araw, biglang nagreklamo si nanay na matinding sakit sa kanyang tiyan na nasundan ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanyang katawan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang dating masayahin at masigla kong nanay ay nanghina at pumayat ng husto. Sinubukan siyang ipagamot ni tatay sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Lahat ng aming konting naipon, ang mga gamit sa bahay na pwedeng ibenta, at pati na rin perang ipon para sa aking pag-aaral, tuluyang naubos para ipambili ng mga mamahaling gamot, pambayad sa laboratorio at pangtusto sa ospital. Nagsangla pa si tatay sa mga pautang sa aming lugar. Pero kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ni tatay sa mga doktor, kahit gaano karaming dasal ang inalay naming gabi-gabi, hindi na rin naisalba pa ang buhay ng aking nanay. Sa gitna ng isang maulan na madaling araw,
Nakapikit ang matang pumanaw si nanay habang hawak-hawak ang aking maliit na kamay. Kaistorya, doon ko unang naranasan ang matinding sakit na parang pinupunit ang aking dibdib. Sa murang edad na 8 taon, naulila ako sa isang ina na siyang naging sentro ng aking mundo. Ang dating bahay na puno ng tawanan ay biglang napuno ng katahimikan, lamig at mga luha. Si tatay naman ay halos mabaliw sa lungkot. Nakikita ko siyang umiiyak ng palihim sa gabi habang nakatingin sa lumang larawan ni nanay. Dahil sa napakalaking utang na naiwan bunga ng pagkakasakit at pagpapagamot kay nanay, pilit na nagpapakatatag si tatay para sa akin. Wala siyang ibang choice kung hindi ang gumawa ng mabilisang paraan para makabangon kami sa bankrupt na kalagayan at para may pambayad sa mga naghahabol na nagpautang. Nagdesisyon siyang makipagsapalaran at mangibang bansa para magtrabaho bilang construction worker sa Middle East. Sobra ang takot at iyak ko nang sabihin sa akin ni tatay ang kanyang plano. Ang sabi ko sa kanya, "Tay, wag mo na akong iwan. Kayo na nga lang dati ni nanay ang kasama ko tapos mawawala ka pa." Pero niyakap lamang ako na mahigpit ni tatay habang tumutulo ang kanyang mga luha at sinabing, Din, anak, kailangan itong gawin ni tatay para sa kinabukasan mo at para mabayaran ang mga utang natin. Babalik din naman ako kaagad. Pangako yan." Bago sumapit ang araw ng kanyang paglipad patungong abroad, dinala ako ni tatay sa bahay ng kanyang ina, sa aking Lola Rosa, na nakatira noon sa kabilang bayan. Doon daw muna ako titira at mag-aaral habang wala siya. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon kay istorya. Habang nakatayo ako sa lumang bakura ng aking Lola Rosa, nakatanaw ako kay tatay na bitbit ang kanyang lumang bag habang naglalakad palayo. Iyak ako ng iyak. Halos mamalat ang boses ko sa pagtawag sa kanya habang kumakaway siya pabalik sa akin bago sumakay ng tricycle. Pakiramdam ko noon ay tuluyan na akong iniwan ng lahat ng taong nagmamahal sa akin. Nangako naman si tatay na magpapadala siya ng pera buwan-buwan para sa aking mga pangangailangan. Madalas din daw siyang tatawag sa telepono ng aming kapitbahay kapag mayroong pagkakataon. Pero sa kabila ng mga pangakong iyon, naiwan akong nag-iisa sa piling ng aking Lola Rosa. Ang matinding pangungulila sa aking nanay na wala na at sa aking tatay na malayo ay naging napakabigat na pasanin para sa isang batang katulad ko. Si Lola Rosa ay nakatira sa isang lumang-lumang bahay kubo na may halong gawa sa matigas na kahoy. Ang bahay na ito ay napalilibutan ng matatayog at mayayabong na punong kahoy, kagaya ng santol, kaimito at mga mangga. Medyo malayo ang bahay ni Lola sa mga katabing kapitbahay. Kailangan mo pang maglakad ng ilang metro bago ka makakita ng kabilang bahay. Dahil dito, napakatahimik ng buong paligid. Isang uri ng katahimikan na kung minsan ay nakapangingilabot. Lalo na kapag sumasapit ang gabi. Kapag lumubog na ang araw at nagsimula na mag-ingay ang mga kuliglig, ang buong lugar ay nababalot ng matinding dilim dahil kakaunti lamang ang ilaw sa dalampasigan at sa kalsada. Ang lumang kahoy na sahig ng bahay ay lumalangit-ngit sa tuwing may hahakbang. At ang hangin mula sa labas, umiihip na tila may ibinubulong na hindi mo maintindihan. Sa totoo lamang kay istorya, nakakatakot talaga ang aura ng lugar na iyon. Sa likod pa ng bahay ni Lola Rosa ay may isang malaking bakuran na puno ng matataas na ligaw na halaman at malaking punong kahoy. Sa gitna ng bakurang iyon, nakatayo ang isang napakalaking punong mangga na tila ba daang taon na ang tanda nito.
Dahil wala akong kalaro at wala rin akong ibang kakilala doon, ang ilalim ng punong manggang iyon ang naging paborito kong tambayan. Madalas akong umuupo sa malaking ugat nito habang nakatingin sa kalangitan at naiisip ko si nanay at si tatay. Doon sa ilalim ng puno, umiiyak ako ng tahimik at nagdarasal na sana muli kong makasama ang kahit na sino sa kanila. Kahit paano'y nakakahanap ako ng kaunting katahimikan at ginhawa sa malamig na lilim ng punong iyon. Si Lola Rosa naman ay mabait at alagang-alaga ako pagdating sa pagkain. Pero napakahigpit niya sa rules ng bahay. Ayaw na ayaw niyang gumagala ako pagdating ng dilim o kahit pumasok man lamang sa malalim na bahagi ng bakuran kapag 6:00 na ng hapon. Lagi niyang ipinapaalala sa akin habang naghahanda ng hapunan. Din, pag sumapit na ang dilim, pumasok ka na sa loob ha. Huwag kang maglalagi sa ilalim ng mga puno sa bakuran kapag kagabi na. Maraming hindi katulad natin ang gumagala sa paligid. Baka mapaglaruan ka ng mga elemento dyan. Kaistorya, hindi ko malilimutan ang unang araw ko sa bagong eskwelahang iyon. Sobrang kaba at takot ang naramdaman ko habang naglalakad pa itaas sa hagdanan ng lumang gusali ng paaralan. Wala ako ni isang kakilala. Wala man lamang akong kaibigan na pwede makatabi man lamang sa aking paglalakad. Papasok pa lamang ako sa gate ng paaralan, ramdam ko na ang mga matang nakatitig sa akin. Pinagtitinginan ako ng ibang mga bata habang nagigit-gitan sila sa koridor. Dahil ako'y baguhan, tahimik, mahiyain at halatang galing sa malungkot na sitwasyon dahil sa lagi na kayo kong ulo at lumang uniforme, agad akong naging kapansin-pansin, lalo na sa mga batang mahilig mang trip at mang bully sa paaralan. Naramdaman ko agad sa aking dibdib na hindi magiging madali ang buhay ko sa bago kong eskwelahan. Pagpasok ko sa aming silid-aralan, itinuro ako ng aming guro sa pinakadulong upuan sa gilid, sa may pinakasulok na bahagi ng kwarto malapit sa lumang bintana. Sa buong umaga ng klase, wala akong makausap. Tuwing magtatanong ang mga guro ay nananatili lamang akong tahimik. At nang sumapit ang oras ng recess, habang ang ibang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa kantin at nagsishare ng kanilang mga pagkain, ako naman ay nakaupo lamang sa aking armchair. Nanginginig ang mga kamay habang kinakain na mag-isa ang baon kong biskwit at tubig. Gustong-gusto ko nang tumakbo pauwi kina Lola sa mga oras na iyon. Gusto ko magtago sa ilalim ng kumot. At kagaya ng inaasahan, hindi nga naging maganda ang mga sumunod na araw dahil sa 3 batang kilalang-kilala sa buong paaralan sa pagiging mapang-api at mapangbuli. Sila sina Mark, Eric at Brian. Sila ang kinatatakutan ng halos lahat ng estudyante sa aming grade level dahil sa kanilang pagiging makulit, magulo at mapanakit sa mga mahihina. Si Mark ang leader ng grupo. Ang pinakamaingay, pinakamalakas ang loob sa kanila. Siya ang lagi nag-iisip ng pwedeng gawing kalokohan o kung sino man ang pwedeng pagtripan sa araw na iyon. Si Eric naman ang kanyang kanang kamay. Lagi siyang nagsusunod-sunod o sunod-sunuran sa kahit na anong sabihin ni Mark at siya ang madalas na humahawak o humaharang sa mga batang gusto nilang bunutin ng bag o kuhanin ang baon nito. Habang si Brian naman ang tagasulsol. Ang batang laging tumatawa ng malakas at pumapalakpak kapag may tinutokso o naiiyak na kaklase. Araw-araw ay walang mintis ang 3 ito sa paghahanap ng mabibiktima sa playground, sa hallway o sa likod ng mga classroom. Pagkakita ko pa lamang sa kanila ng unang araw, naisip ko agad na kailangan ko silang iwasan hanggat maaari. Gumagawa ako ng mga paraan para hindi nila ako mapansin.
Dumadaan ako sa gilid ng mga pader. Yumuyuko ako kapag naglalakad sila sa harap ko at mabilis akong pumupunta sa banyo kapag walang tao. Pero kaistorya, gaano man ako magtago at mag-ingat, kapag ikaw ang napagtripa ng tadhana at ng mga taong may masamang intensyon, hindi mo ito maiiwasan kailanman. Isang hapon paglabas pa lamang ng klase, habang may bitbit akong lumang bag at nagmamadaling lumabas patungong gate para makauwi agad kay Lola, biglang may tumawag sa pangalan ko mula sa likod ng isang malaking punong akasya malapit sa may labasan. Bago pa ako makatakbo, pinalibutan na nila agad ako. Si Mark ang humarang sa mismong tapat ko, habang si Eric at Brian naman pumwesto sa aking gilid at likod. Sinimulan nila akong tuksohin ng walang habas. Tingnan nyo nga naman itong si Dindin, oh. Tingnan nyo yung sapatos niya. Punit-punit na yung gilid. Bay basahan na lang namin sa bahay yan eh. Ang pang-aasar ni Mark. Tumawa naman ang napakalakasang tatlo habang nakatingin sa akin. Uy, tingnan nyo rin yung bag niya, oh. Parang galing pa sa may basurahan. Ang dagdag naman ni Brian habang hinihila ang kupas kong backpack. Nakatungo lamang ako habang hawak na mahigpit ang tali ng bag ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin sa kanila na galing sa paghihirap ng tatay ko ang mga gamit na yan. Pero walang boses na lumalabas sa bibig ko sa sobrang kaba ko. Nang makita nilang nanginginig ang labi ko at tumutulo na ang luha sa aking pisngi, tila ba lalo pa silang nasisiyahan. Bigla akong itinulak na malakas ni Eric sa aking balikat. Dahil hindi ako nakahanda at mabigat ang dala kong bag, nawalan ako ng balanse at malakas na natumba sa mabuhanging kalsada sa labas ng gate. Yumugyog ang aking buong katawan sa aking pagbagsak. Tumawa ang tatlo habang nakatingin sa akin na nakahiga sa madumi. Pinagpag ko ang aking mga kamay at dahan-dahang pinunasan ng mabuhanging dumi at maliliit na bato sa aking nananakit na tuhod. Maraming mga ibang estudyante at ilang matatanda ang dumadaan sa paligid ng oras na iyon. Pero kaistorya, nakatitig lamang sila o kaya na may umiiwas ng tingin. Wala man lamang kahit isang tao naglakas ng loob na tumulong sa akin o sawayin ang tatlong bully. Umuwi akong umiiyak habang dahan-dahang naglalakad sa kalsada. May mahapdi at may dugong gasgas na ang aking siko mula sa pagkakabagok sa kalsada. At nang makarating ako sa bahay, agad itong napansin ni Lola Rosa. Nagtanong siya kung anong nangyari sa akin at bakit marumi ang aking damit at may sugat ang aking siko. Pero pilit kong pinalabas ang isang pilit ng ngiti at sinabi ko na lamang na dadapa lamang ako habang tumatakbo sa bakuran ng eskwelahan. Ayaw ko kasing mag-alala pa si Lola sa akin, lalo na't alam kong marami na rin siyang iniisip sa bahay at ayaw ko na makadagdag pa sa problema niya. Pero kaistorya, hindi nagbago ang pagtrato sa akin ng tatlong bully sa mga sumunod na araw. Sa halip na tumigil kapag nakitang nasasaktan na ako, mas lalo pa silang nagiging matindi sa pagpapaiyak sa akin. Araw-araw akong gumigising sa umaga para pumasok sa eskwelahan. Napupuno na agad ang matinding takot at kaba ang aking dibdib. Masakit ang tiyan ko tuwing naglalakad patungong paaralan dahil sa takot sa kung anuman ang gagawin nila sa akin sa araw na iyon. May isang araw na habang nakaupo ako sa aking desk tuwing recess, dahan-dahang binubuksan ang baon kong biskwit at munting tinapay na inihanda ni Lola, biglang lumapit si Brian. Mabilis niyang inagaw ang baon ko sa aking kamay. Tumawa ng malakas at walang awa itong itinapon sa malaking basurahan sa gilid ng silid-aralan. Sa ibang araw naman habang nag-iisa ako sa classroom at nagsusulat para sa aming art subject, pumasok si Mark.
Kinuha niya ang aking notebook sa sining at habang nakatingin sa akin ng diretsyo ang mga mata, dahan-dahan niya itong iwinasiwas. Pinagpunit-punit ang mga pahina at itinapon ang mga piraso sa mukha ko. Wala akong nagawa kay istorya. Nakaupo lamang ako doon habang tumutulo ang mga luha ko at itinatago ang sakit sa puso ko. Wala akong kalaban-laban. Pakiramdam ko na mga oras na iyon, ako na ang pinakamalungkot at pinakakawawang bata sa buong mundo. Wala man lamang akong kahit isang kakampi. Gustong-gusto kong tumawag sa telepono ng kapitbahay para makakausap si tatay at masabi sa kanya ang lahat ng sakit at pang-aapi na naranasan ko. Pero sa tuwing hahawakan ko ang lumang telepono, naaalala ko ang tagubilin ni tatay na kailangan niyang magpakahirap sa abroad para sa mga utang at para sa kinabukasan ko. Ayaw ko siyang mag-alala at mawala ang focus niya sa trabaho habang napakalayo niya sa aking piling. Kaya naman itinago ko ang lahat sa loob ng aking dibdib. Araw-araw, lalo pang lumalalim at bumibigat ang lungkot na aking nararamdaman. Isang Martes ng hapon, isa na namang napakabigat na linggo sa eskwelahan. Umuwi akong masama ang loob. Parang sasabog na ang aking dibdib sa sobrang sama ng loob at galit na natipon sa akin. Ayaw ko makita ako ni Lola Rosang umiiyak dahil tiyak na magtatanong na naman siya. Kaya naman dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinakadulong bahagi ng bakuran sa likod ng aming bahay. Doon sa pinakasulok na bakuran, medyo malayo sa bahay at sa mata ng sinuman, may isang malaking halamanan ng gumamela na may mayabong na dahon at pulang-pulang mga bulaklak. Sa tabi nito, malalaking ugat ng lumang puno ng mangga. Umupo ako sa malamig at basang damuhan sa ilalim ng halamanan ng gumamela at doon ko ibinuhos ang lahat ng mga iyak ko. Yumakap ako sa aking mga tuhod at humahagulgol ng napakalakas. Hawak-hawak ko ang aking dibdib habang iniisip ang mukha ng aking pumanaw na nanay at ang tatay kong napakalayo. Nay, bakit mo ako iniwan? Tay, kailan ka ba babalik? Sobrang hirap na ako rito eh. Ang bulong ko pa sa hangin habang pumapatak ang walang katapusang luha sa aking mga pisngi. Sobrang bigat at dilim ng nararamdaman kong lungkot at galit ng mga sandaling iyon. Habang ako'y nakayuko at umiiyak, biglang may narinig akong mahinang kaluskos mula sa mga tuyong dahon na nakakalat sa ilalim ng mga halaman. Tumigil ako sa pag-iyak at pinunasan ang mga luha sa aking mga mata gamit ang aking mga kamay. Tumingin ako sa paligid para alamin kung ano iyon. Akala ko nung una, ordinaryong pusa lamang na gumagala sa bakuran. O kaya naman ay isang malaking ibon na nahulog mula sa may sanga. Pero nagkamali ako. Mula sa likod ng isang malaking ugat at mga nakatagong dahon ng gumamela, may dahan-dahang lumabas na isang maliit na nilalang. Napasinghap ako kay istorya. Sobrang liit niya. Kulang-kulang isang dangkal lamang ang kanyang buong taas. Ang buong katawan niya ay balot ng kulay itim na tila ba gawa sa anino o napakaitim na balat. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at tumigil ang paghinga ko sa sobrang takot at pagtataka. Nang tingnan ko siyang mabuti ay mukha siyang maliit na lalaking tao. Pero may mga kakaibang katangian. Ang kanya mga tenga ay mahahaba at matutulis ang dulo. At ang kanya mga mata ay malalaki at makinang na tila ba dalawang maliliit na uling na nag-aapoy sa dilim. Hindi ako nakagalaw sa kinalalagyan ko sa sobrang kaba. Tinitigan niya ako ng diretso sa aking mga mata habang nakatayo siya sa ibabaw ng isang tuyong ugat. Tatakbo na sana ako palayo pabalik sa bahay ni Lola subalit bigla siyang naglabas ng boses. Mababa,
Malalim at parang pabulong ang kanyang boses na magsalita siya sa akin. Tila ba nagmumula sa mismong ilalim ng lupa. "Huwag kang matakot, Dindin," ang sabi niya. Kaistorya, kinilabutan ako nang marinig kong banggitin niya ang aking pangalan. Doon ko napatunayan ng sarili ko na ang nasa harap ko ay hindi isang ordinaryong hayop at hindi rin isang laruan. Isa siyang nilalang mula sa ibang mundo. Nagtaka ako ng husto kung paano niyang nalaman ang pangalan ko, gayong hindi ko pa naman siya nakakausap kailanman. Pero nang makita niya ang gulat sa mukha ko, bahagya siyang umiti. Isang ngiti na nagpapakita ng maliliit ngunit matutulis niyang ngipin. Sinabi niyang nakikita niya ako araw-araw na nakaupo at umiiyak sa ilalim ng mga puno ng bakuran. Alam daw niya ang sakit na aking nararamdaman at ang matinding lungkot sa puso ko. Araw-araw pala siyang nakabantay sa akin mula sa likod ng mga puno. At sa kabila ng kakaiba at nakakatakot niyang anyo, wala ako naramdamang anumang masamang intensyon mula sa kanya. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng pag-unawa at simpatiya na hindi ko natanggap mula sa kahit sinong tao sa eskwelahan o maging sa bayan. Dahan-dahan siyang yumuko at may pinitas na isang napakaliit na prutas na kulay pula mula sa mababang halaman sa kanyang tabi. Inabot niya ito sa akin at pabulong na sinabing, para sa akin daw iyon. Kinausap niya ako na mahinahon at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, may isang nakinig sa lahat ng kwento ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay nanay na nawala na, kay tatay na nasa malayo at ang walang katapusang pang-aapi ni na Mark, Eric at Brian sa eskwelahan. Sa wakas kay istorya, may nakinig din sa lahat ng hinanakit at galit na matagal ko nang kinikimkim dito sa loob ko. Matapos sa mahabang kwentuhan, nang magsimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag at sumapit na nga ang takip silim, naghanda na ang maliit na nilalang para bumalik sa ilalim ng mga halaman at ugat. Pero bago siya tuluyang maglaho sa dilim, humarap siyang muli sa akin at nag-iwan ng isang napakahalagang bilin at babala. "Huwag mo akong ikukwento sa kahit kanino, kahit sa lola mo. At tandaan mo din, hindi ka na mag-iisa mula ngayon." Ang pabulong ngunit madiin niyang sinabi sa akin habang nakatitig ang makinang niyang mga mata sa aking mga mata. Mabilis akong tumango at nangakong itatago ang lihim niyang pagkatao. Kaistorya, mula nang magsimula ang pagkakaibigan namin ng nilalang na iyon na tawagin nating Berto, naging routine ko na ang dumiretso sa likod ng bahay pag-uwi mula sa paaralan. Doon sa ilalim ng malaking puno ng gumamela, nandoon siya at naghihintay. Noong una, akala ko'y nakahanap lamang ako ng kalaro. Pero kalaunan, naramdaman ko na may kakaiba sa bawat kilos niya. Naglalaro kami gamit ang mga bato at iyong dahon. Pero madalas, ang usapan namin ay tungkol sa mga hinanakit ko. Ikinukwento ko sa kanya ang bawat detalye ng pambubuli ni na Mark, Eric at Brian. Pero mapapansin ko, sa bawat pagbanggit ko sa mga pangalan nila, nagbabago ang mukha ng duwende. Ang dati maliit at halos walang emosyong muka, tila ba nababalot ng isang uri ng kadiliman. Ang kanyang mga mata na parang baga ay tila ba lalong nagbabaga. Isang hapon, habang ako'y umiiyak dahil pinunit na naman ni Mark ang assignment ko sa math, hinawakan niya ang kamay ko. Kaistorya, napakalamig niyon. Parang yelo na galing sa loob ng kabaong. Ang sabi niya sa akin, "Hindi ka na nila muling masasaktan din." Ang tono ng kanyang boses ay hindi pang bata, hindi pang kaibigan. Ito ay boses
ng isang pagbabanta. Pagdating ng Lunes, isang masamang balita ang yumanig sa buong paaralan. Wala na raw si Mark. Ang lagi maingay, ang laging nangunguha ng pambubuli, ang laging nangunguna sa pambubuli, biglang nawala. Nabalitaan namin sa guro na nadulas daw si Mark sa gilid ng ilog at nabagok ang ulo sa bato. Hindi na ito umabot sa ospital. Habang umiiyak ang mga kaklase ko, ako, nakaupo lamang nakatitig sa bakanting upuan niya. Nanginginig ang mga kamay. Alam ko kung sino ang may gawa noon. Hindi pa natapos doon ang sumpa. Sunod-sunod na ang mga pangyayari kay istorya. Ilang araw lamang ang nakalipas, si Eric naman ang sumunod. Nabagsakan daw ng malaking sanga ng puno habang naglalakad ito pa uwi. At ang huli, si Brian, ang huling nakakaalam ng lahat. Bago siya nawala ay nagtagpo pa kami sa likod ng banyo. Itinuro niya ako at saka ito sumigaw ng napakalakas. Ikaw may kasalanan kung bakit sila nawala. Kinilabutan ako kay istorya. Ramdam ko ang kanyang takot at tama siya. Pagkalipas nga ng 3 araw, natagpuan ang katawan ni Brian sa isang malalim na hukay na trap at hindi na ito nakahinga. Nang marinig ko ang balita, hindi na ako lumabas pa ng kwarto. Alam ko na ang kaibigan ko ay isang demonyo na nag-aabang sa bawat galit na inilalabas ko. Isang hapon, nakita ako ni Lola Rosa na nangikipag-usap kay Berto sa bakuran. Doon niya nakita ang maitim na nilalang na mabilis na nagtago sa may damuhan. Nanlaki ang mata ni Lola. Hindi siya nagtanong. Hinila niya ako papasok at isinarado ang lahat ng pinto at nanginginig na nagdasal. Sa takot ko ay inamin ko ang lahat. Ang duwende. Ang mga nangyari kay Mark, Eric at Brian. Namutla si Lola. Kinabukasan ay may kasama na siyang albularyo. Ang buong bakuran ay nilagyan ng asin, nilagyan ng krus at binalot ng usok ng kamangyan. Ang sabi ng albularyo, hindi ito ordinaryong duwende. Kinuha niya ang galit mo para gawing pain sa pagpatay. Kung hindi kayo aalis, ikaw ang susunod na kakainin ng dilim. Sa madaling salita kay istorya, kailangan naming umalis. Bago kami umalis, pumunta ako sa bakuran sa huling pagkakataon. Naroon siya. Nakatayo sa ilalim ng gumamela. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin. Hindi na mapaglaro kung hindi puno ng puot. Bakit mo sinabi sa kanila? Ang paos at galit na boses niya. Natakot ako kay istorya. Napaurong ako. Ang huli niyang sinabi bago siya naglaos sa dilim ay, magkikita pa rin tayo din. Iyon ang huling beses na nakita ko siya at kailanman, hindi na kami muling nagkita pa. Pero hindi ko malimutan ang mga salitang iyon. Hanggang ngayon na 41 years old na ako, minsan sa trabaho, minsan sa gabi, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Kaistorya, ngayong nasa edad na ako, marami akong na-realize. Ang pambubuli sa akin noon ay isang mabigat na krus, pero ang pagyakap ko sa galit at ang paghiling ko na sana'y mawala sila, iyon ang nagbukas ng pinto sa masamang elemento. At ang lesson ko sa lahat ng mga nakasubaybay, ang galit ay isang lason. Minsan kapag masyado tayong nahumaling sa sakit na nararamdaman natin, hindi natin namamalayan na nagiging katulad na rin tayo ng mga taong nanakit sa atin. Huwag nating hahayaan na ang dilim ang kumausap sa atin. Pagpapatawad at pagtanggap ang tunay na sandata. Sana po sa kwento ko may natutunan kayo. Gumagalang
Din. Hindi madaling magpatawad, lalo na kung ang ginawa sa iyo ay ang paulit-ulit na pag-apak sa iyong pagkatao. Pero din, ngayong matanda ka na at nakikita kong nauunawaan mo na ang tunay na kahulugan ng nangyari. Magiging iba na. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa iyo. Ang pagpapatawad ay para sa sarili at sa iyong kapayapaan.